So, today, ang tatalakayin natin yung Trinity. Trinity, God as Trinity. So, yung Diyos natin siya ay isang Diyos na may tatlong persona. So, yan po yung Trinity. Welcome muli sa ating channel, Expounding Truths. Ako ang inyong lingkod, Henry Arganda. Talakayin natin itong sinasabi ng isang YouTuber tungkol dito sa Trinity. Parang mayroon siyang bagong sasabihin daw tungkol sa Trinity. Basahin muna natin sa Biblia kung talagang ang Diyos ba talaga ay Trinity gaya ng sinasabi ng taong ito at ibatay natin sa Biblia kung talagang ang Diyos ay Trinity. Narito ang talata ng babasahin natin sa John 8:16 hanggang 18. Ang Panginoong Kristo ang ating tatanungin. Yet, even if I do judge, my judgment is true. My decisions is right. Ito yung amplified para lalo nating maliwanagan. Ang amplification dito sa John 8:16 ay walang halong addition. Walang pagbabago. Wala siyang ibang dinagdag. Talagang inamplified niya lang kung ano talaga yung nandun sa talata. Basahin natin yan sa amplified version. Yet, even if I do judge, my judgment is true, my decision is right. For I am not alone in making it, but there are two of us, I and the Father, who sent me. Bakit nasabi ko na yung amplified version ay walang idinagdag dito? Yan kasi ang nasa kautusan. In your own law, it is written that the testimony evidence of two persons is reliable and valid. So, sino itong two persons na binabanggit ng Panginoong Kristo? At sinabi niya, I am one of the two. Sino yun? Sa verse 18, I am one of the two, bearing testimony concerning myself. And my Father who sent me, He also testifies about me. Dalawa lang daw sila. I am one of the two. Yan, yun yung two persons na sinasabi niya. So, sa Panginoong Kristo, dalawa ang kanyang sinasabi. Hindi tatlo sila. Ayon sa banal na kasulatan. Dahil ito ay systematic theology, dapat supposed to be aralan natin siya from Genesis to Revelation. Dahil na YouTube channel ito at maikli lang yung oras natin, summarize ko lang. Inihayag ng Biblia simula dun sa lumang tipan sa Old Testament yung Trinity. Now yung Trinity o Trinidad sa Tagalog, ito ay matatagpuan natin sa unang tatlong bersikulo, unang tatlong talata sa Biblia. Really? Okay, maraming mga Kristiyano hindi alam ito. Pero ngayon, malalaman nyo na. So, parang sa unang tatlong talata pa lang ng Biblia, inihayag na ng Diyos yung concept ng Trinity. Yung Trinity, hindi mo yan makikita sa Bible, yung salitang Trinitas o Trinity. Ang makikita mo sa Bible ay yung konsepto ng Trinity. Parang ganito yan. Yung salitang lolo o 3 verses of the Bible, Genesis chapter 1 verse 1 to 3. Ito po yung sinasabi. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa wikang Hebreo, Bereshit bara Elohim Hashemayim et Hashemayim be'et haaretz. So ito, nang pasimula, nilikha ng Diyos. Yun yung Elohim. Yun ay Hebrew na term. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So what we have here is Elohim. So verse 1. Verse 2, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang espiritu, now what you see here is the ruach. O yun sabi niya, yun yung espiritu. Parang yun yung ikatlong persona sa kanya. Okay, basahin natin yan sa Biblia. Kung talaga bang yan ay ikatlong persona. Yun yung Hebrew term niya, no? Ruach, Spirit of God, ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So dito lang, first two verses, makikita mo na yung Elohim. Yun yung masasabi nating God the Father. Oo, yan. Tandaan po ninyo, sabi niya, yung God daw dyan sa verse 1, yun yung God the Father. Okay? Sige nga. I believe na talagang siyang Diyos nama.
Pero yung sinabi niya na yung ikatlong persona na espiritu ng Diyos ay hindi yung Ama, ay mali na yun. Okay? Ituloy natin. Yung verse 2, yun yung Spirit of God. And now, verse 3, ito yung hindi napapansin ng marami. Tingnan po natin verse 3. Sinabi ng Diyos. So God spoke. Okay, tanda natin yun. Sinabi ng Diyos. It implies na yung nagsasalita dyan, yun yung Ama. Na sinabi niya na yung verse 1, yun ang Ama. Di ba? So, nung magsalita ang Diyos, parang yung salita niya ay iba. Persona din yun. Lumabas sa bibig ng Ama yung salita, yun daw ang Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin. Spoke. Okay? Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. So, yung nagsalita yung Diyos, yung salita na yon, through that word, He created everything. Okay? Sa pamamagitan ng salita na yun, nalikha lahat ng bagay. So, ano yung salita na yon? Yung salita na yun ay basta salita na lang ba? So, ipinaliwanag ito ni John. Si John, nung sinusulat niya yung... Ganun ba talagang paliwanag ni John tungkol doon? Yan ba talaga ay paliwanag ni John? Ituloy natin ang kanyang, para makuha natin ang buong buod kung ano yung sinasabi talaga niya. John chapter 1 hanggang matapos yung... Ang purpose niya ay ipasok niya dito ang Panginoong Jesucristo. Wala tayong laban dyan sapagkat nang pasimula ay talagang kasama siya ng Ama sa paglikha. Pero kung sasabihin mo na nang magsalita ang Diyos, yung salita na yun ay si Jesucristo, mali yun. Hindi yan ang sinasabi ni Apostol Juan at ni John the Baptist na siyang narinig ni John the Beloved kay John the Baptist. Buong aklat ng John. Ang audience niya rito ay mga Hebrew Christians and Gentile Christians. So, yung mga Gentiles, meron silang paniniwala na yung Logos o yung Word, yun yung lumikha o sa pamamagitan ng Logos na likha na organize ang buong creation, buong universe. Yung mga Jewish naman, naniniwala sila rito sa Bible, sa Old Testament. So, ang sinasabi ni John, na yung nagsalita yung Diyos doon sa Genesis 1:3, yung salita na yon si Kristo yon. Basahin po natin. Sabi niya, nang magsalita ang Diyos, yun daw ay salita. Yung salita daw na yon ay si Lord Jesus Christ. Halimbawa ako, magsalita ako, yung bang salita ko, anak ko, di ba? Yung bang salita ko, kasama ko, pwede ko bang sabihin yun sa, sino ang kasama mo? Yung salita ko, na nagsalita ako, may kasama na ako. O, lumalabas din na itong Espiritu ng Diyos, tahimik ito, hindi nagsasalita ito. Yung Espiritu ng Diyos na yan, yan ang very silent. Third God ng Trinitarian. Kasi nung bautismon si Kristo sa Matthew 3:16 to 17, yung Espiritu ng Diyos hindi rin nagsalita daw, mute. Ang nagsalita lang daw yung Ama, Diyos Ama. So lumalabas, walang salita itong Espiritu ng Diyos. Hindi ito nagsasalita sa mga Trinitarian. Okay, tuloy natin ang kanyang sinabi. Hindi mo pwedeng sabihin na habang nagsasalita ako, kasama ko yung salita. Persona ang tinutukoy dito ni Juan. Persona, hindi yung salitang gaya ng nagsasalita tayo. Persona yan. Ituloy nga natin ang kanyang pinagsasabi. Nang pasimula, tingnan niyo po, binabalik tayo ni John doon sa Genesis 1. Nang pasimula, Tama. Sa Genesis 1 talaga yan. May kasama talaga ang Ama. Sapagkat sinabi niya, lalangin natin. So yung bang sinabi ng Diyos na lalangin natin, was the Father talking to His Word? His own voice? Ibig mong sabihin yung voice of God, yun ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, na magsalita lang ang Diyos. Paano kung hindi magsalita ang Ama, walang Panginoong Hesukristo? Dapat lagi nagsasalita ang Ama para lagi niyang kasama ang anak. Ganun ba yun? Halimbawa ako yun, wala akong anak.
Pag magsalita ako, yung salita ko nagiging anak. Pwede kong utusan yung salita ko na lumalang. Halimbawa, kunin mo yon. Wala ba akong tinutukoy na persona? Pag sinabi ko yun, yung bang salita ko nagkakaroon ng katuparan, pag sinabing kunin mo yun, lumalapit sa akin ang isang bagay. Napakalayo sa paliwanag nito. At hindi ito paliwanag, padilim ito mga kapatid. Tandaan ninyo, ito ang nagiging dahilan kung bakit na lumalakas yung ating mga kaaway na mga atista at mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ay paliwanag na rin ng 1914 ayon sa kanila. Yun daw ay salita lamang, hindi daw yun persona. At yun daw ay kasama na ng Diyos na magsalita ang Diyos kasama niya yung kanyang salita. Hindi. Yung salita na ni persona, mababasa ninyo yan sa Revelation 19. Isa sa tawag sa kanya, salita ng Diyos. Sapagkat si Lord Jesus Christ ang gumaganap ng lahat ng sinasabi ng Ama. Kaya siya tinatawag na salita ng Diyos. Sapagkat lahat ng sasabihin ng Ama, siya ang gumagawa. No? Okay? Tuloy natin. Naroon na ang tinatawag na salita. In the beginning was the Word. Ang salita ay kasama ng Diyos. And the Word was with God. The Logos. Yung Logos ng mga Greek philosophers. Meron silang concept ng Logos. Diba? And the Logos or the Word or salita sa Tagalog ay kasama. Yan. Concept daw yun ng mga philosophers. Greek philosophers. Hindi tayo dapat gumamit ng ibang mga sources ng ating teaching maliban sa banal na kasulatan. Okay. May mga talata ng suporta dyan sa John 1:1-3. Hindi na natin gagamitin yon para doon tayo kumuha. Yan ang failure ng mga preachers dahil kumukuha sa ng mga reference outside the Bible. Tayo hindi. Kaya tuloy natin. Kasama na ng Diyos. So yung logos na yun, yung word na yun o yung salita na yun, yun ay persona. Kasama ng Diyos eh. At sabi mo salita lang kanina. Yung bang salita mo, persona yun? Another separate person ba yun? Sinabi niya kanina, yung salita ng Ama na magsalita ang Diyos, let there be light. No? Yun daw ang Panginoong Jesucristo. So yung kanyang salita, nagiging Panginoong Jesucristo. Bawat salita niya, nagiging Panginoong Jesucristo. Tapos ngayon, sabi mo, persona. Sa mga tuwid, yung bang salita ko ngayon, persona yun. Ako na nagsasalita is a person. But I cannot say, it's impossible to say that my word is also a person. Right? Okay? Tuloy natin. Ang salita ay Diyos and the word was God. Lumalabas, lahat ng sasabihin ng Diyos, nagiging Diyos yun. Diba? Nang sinabi niya magkaroon ng mga hayop, naging Diyos yun. Si Jesus Christ yun. Yung mga salitang yun. Magkaroon ng liwanag. Yung magkaroon ng liwanag, so yung magkaroon si Jesus Christ, yung liwanag si Jesus Christ. So, napakalabo niyang paliwanag na ganyan. At hindi paliwanag yan. Kaya tuloy natin. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung pasimula pa, Genesis 1 pa lang, nandun na yung salita. Yung salita kasama ng Diyos, at yung salita ay Diyos. So makatuwid na doon sa pagsasalita ng Diyos, habang nagsasalita ang Diyos, nagiging dalawa siya. Nagiging dalawa ang Diyos. Okay. Dahil kasama na. Hindi ganun. Pag nagsalita kang ikaw lang na wala kang kasama na iba, yung salita mo, nagsasalita ka doon sa kasama mo. Halimbawa, let us make man in our own image. May sinasabihan siya. Yung let, may tinutukoy siya. Let us. So, dalawa. Yun yung sabi dyan sa John 1:1. Hindi tatlo na sa John 1:1-3. Tuloy natin. Verse 2. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, yung word, yung salita. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan ng salita. So, ano yung sinasabi rito ni John? Na doon sa first 3 verses of the Bible, nandun na si Jesus Christ. Siya yung word, siya yung salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng salita na yon, nalikha lahat ng bagay. Okay? At pag tinuloy-tuloy niyo yung basa ng John chapter 1 hanggang papunta sa 14, ang sinasabi doon ni John,
And the Word became flesh. Ang salita ay naging tao at nakasama natin. So, Ngayon, ibig mong sabihin ng utusan siya ng magsalita ang Diyos, hindi pa naging person ang Panginoong Hesukristo. Dahil sinalita pa lang siya. So, ngayon, sa bagong tipan daw ay nagkatawang tao na yung salita. So, ibig sabihin, naging person lang siya noong siya ay magkatawang tao. So, nasalita pa lang siya. Parang tunog yan, yun yung paniwala ng Iglesia ni Cristo 1914, na plano pa lang na daw ng Diyos siya. Salita pa lang siya sa Genesis. At tapos sa New Testament, nagkatawang tao na yung salita. Yun na daw yung salita ng Diyos. Hindi ganun. Tuloy natin. So yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Sa first 3 verses pa lang ng Old Testament, matatagpuan na natin God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ngayon, para maunawaan natin yung Espiritu ng Diyos. Sino ba yung Espiritu ng Diyos na yun? Separate ba yun doon sa Diyos na nagsalita? Hindi po. Basahin natin ang salita ni John the Baptist. Kung yun ba talaga ang ibig niyang sabihin. Okay, si John the Baptist ang ating tatanungin. Kung sino yung Espiritu ng Diyos. Sapagkat siya ang nakakita ng Espiritu ng Diyos na yun na bumababang tulad sa isang kalapati. Therefore, John the Baptist has the right answer. Who is that Spirit that descended on the Lord Jesus Christ when He was baptized by John? Okay, let's read that. John gave further evidence, saying, I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and it dwelt on Him. Okay? It dwelt on Him. Sabi ni John the Baptist, nanahan sa Tagalog yung dwelt ay nanahan. Nanahan sa Kanya. Okay, basahin natin kung bakit mayroong like a dove. Yan ang dahilan kung bakit may like a dove. And I did not know Him or recognize Him, but He who sent me to baptize with water said to me, Upon Him whom you shall see the Spirit descend and remain, that one He is who baptized with the Holy Spirit. With the Holy Spirit. The word with is accompanied, okay, with the Holy Spirit. Okay, so let us ask the Lord Jesus Christ because He was the one. You will notice here in verse 32, so He dwelt on Him, right? So, dwelt on Him. Ang tanong, sino ba yung nanahan sa Kanya? Ayon mismo sa Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang sinasabi dito sa aklat ng John pa rin. Okay, let's read that in John 14 verse 10. Sino ba yung nanahan sa Kanya? Ang sabi dito sa 14:10, Do you not believe that I am in the Father? And in the Father, that the Father is in me? What I am telling you, I do not say on my own authority and of my own accord. But the Father who lives continually in me does His work. So, nananahan pala sa Kanya ang Ama, di ba? Naliwanag yan. Okay, basahin natin ito sa Tagalog para higit nating maunawaan. Dahil Tagalog din siya, di gamitan natin ang Tagalog. Sino ba talaga yung Espiritu ng Diyos na yun na bumaba? Dahil sabi ko nga sa inyo, si Juan ang nakakaalam sapagkat siya ang nakakita ng bumaba yung Espiritu ng Diyos na Ama. Okay, babasahin natin. Sinasabi kong Diyos na Ama sapagkat yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Basahin muna natin itong John 1:32. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa Kanya. Yan, siya ang nakakita. Therefore, sa isang kalapati. Hindi naman niya nakita ang Diyos, kundi sa anyong kalapati, may like a dove.
So kaya siya ang ating tatanungin. Verse 33, At siya hindi ko nakilala datapot ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siya nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa Kanya. Tandaan po ninyo yung salitang manahan. Yan ang tatandaan natin. Maliliit lang na salita yan, mga iksi lang na salita lang yan, pero ay napakahalaga niyan. Yan ang magbibigay sa atin ng liwanag, yung kunting salitang yan. Ngayon, sapagkat may salita dyan na nanahan yung Espiritu sa Kanya o pinanahanan siya ng Espiritu, ay pupunta tayo sa bibig mismo ng Panginoong Hesukristo kung sino yung Espiritu ng Diyos na yun, kung ikatlong persona ba talaga yan. Napakaraming tanong niyan kung mayroong ikatlong persona. Kaninong anak yun? Sa Ama o sa anak? Saan galing yun? Sa Ama o sa anak? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nanggaling sa Ama bilang anak. Di ba? Siyempre, anak siya, galing siya sa Ama. Yung Ama hindi galing kay Kristo, di ba? Tanungin natin mismo ang Panginoong Hesus. Dito tayo sa John 14, verse 10. Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka baga nananampalatayan na ako'y nasa Ama. Okay, si Kristo daw nasa Ama, pero hindi siyang Ama. At ang Ama ay nasa akin. Yun, nasa Kanya daw yung Ama. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabing nasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan. Napansin niyo po ba yung salitang tumatahan? Sabi ni Juan, nakita ko ang Espiritu ng Diyos tumahan sa Kanya. Sabi naman ng anak, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng Kanyang mga gawa. Ang tanong ay sino ayon kay Juan? Sabi diyan sa John 1:32-33, yun ang Espiritu ng Diyos. At ayon kay Kristo, sabi naman niya, tumatahan sa akin ang Ama. It implies na yung tumahan sa Kanya na Espiritu, yun na mismo ang Ama. Bakit tayo dapat maniwala yun na mismo ang Ama? Okay, sinusundan niyo ba ako? Mas magandang sundan natin ng butil-butilin natin at dahan-dahan. Hindi tayo pwedeng magsalita dito na wala tayong sinusundang liwanag ng talata sa Biblia. Ang susunod nating tanong, dalawa ba na persona ang tumahan kay Kristo? Wala naman sinabi si Kristo niyan na dalawa, di ba? Binanggit na natin yung John 8:16-18 na dalawa sila ng Ama. Wala siyang itinuro na may ikatlong persona. Dalawa sa John 1:1, dalawa sa Matthew 22:44, dalawa sa John 3:16. Laging dalawa. Okay, so yung nagkamali itong brother natin na ito tungkol dito sa interpretation niya sa Spirit of God. Ibinukod niya pa yon sa God. Oo, ibinukod niya pa yon sa God the Father. Si Jesus Christ, hindi niya ibinukod yung Espiritu ng Diyos na itinuro niya na ikatlong persona ang bumaba sa akin na Espiritu. Ang aking Ama nasa langit, yung ikalawang persona tumatahan sa akin. Hindi, yung Ama tumatahan mismo sa Kanya. So, wala siyang itinurong ikatlong persona. Ang turo niya ay tatandaan natin, John 8:16-18, dalawa. Balik tayo dito sa talata, no? Ngayon, itinuro ba ni Hesukristo na ang Ama mismo ay ang Espiritu? Iko-connect natin yung John 14:10 na sanabi niya ang Ama tumatahan sa akin doon sa John 4:23. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit. Ang iba naman, ibubukod na naman ito in the Spirit. So, yung in the Spirit, your spirit will worship the Father and in truth.
Sapagkat may mga taon sumasamba lang, wala naman sa kanilang espiritu. Wala sa isip nila, sa damdamin, di ba? For they are the kind of worshipers the Father seeks, worshiping in spirit, your spirit. Okay, hindi mo sasambahin siya sa pamagitan ng ikatlong persona. Bakit gagamit ka pa ng ikatlong persona para sambahin mo yung Ama? Diba? Wala namang ganon. Misinterpretation pa rin yan, yung John 4:23 to 27. Sometimes kasi yung lowercase, ginagawa pa nilang uppercase porque nakabasa lang ng spirit, gagawin nilang uppercase para magmukhang ikatlong persona pa rin yan. Pero hindi yan uppercase. Let's try KJV. Kung ba talagang, yun. Sa KJV, mapapansin ninyo, lowercase. Worship the Father in spirit. Your spirit must communicate and worship God. Because God is spirit according to the Lord Jesus Christ. In John 4:24, God is a spirit. Yun. Siya ay invisible. Ang ibig sabihin ng spirit ay invisible. Okay, kaya yung anyong kalapati ay sign lang yon para malaman ni John na talagang nandyan ang espiritu ng Diyos sa kanya. And they that worship Him must worship Him in the spirit and in truth. O, kaya ang sabi, God is spirit. Sino yung God na yon? Ayon sa 4:23, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit. Oh, so it implies na yung God is spirit, yun yung Ama. Yun yung Ama, di ba? Wala pong ikatlong persona na Diyos, ano? Kaya mag-isip tayo mga kaibigan dahil nililigaw tayo ng sarili nating pag-iisip. Kaya huwag kayong paliligaw sa mga taong nangangaral lang ng salita ng Diyos kuno, pero hindi naman talaga salita ng Diyos. 48:16 and 61:1, makikita natin dito yung Elohim, yung singular na Elohim. Okay. For example, Genesis natin. 1:26, sinabi ng Diyos, that singular, isa lang yung Diyos. Likhain natin. Biglang nagkaroon ng plural. Likhain natin. Sinabi ng Diyos, likhain natin. O yan, sabi naman niya, likhain natin. So sa mga katuwid, hindi yung salita niya ang sinasabihan niya. So lalabas dalawang persona na, may sinabihan siyang persona, di ba? Likhain natin. So hindi yung salita niya ang sinasabihan niya, pwede mo bang sabihin yung likhain natin? Yung sarili mo, yung salita mo mismo. Hindi ganoon. Mahirap ano yun? Mahirap i-reconcile yan sa banal na kasulatan, di ba? Hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia. So, may sinasabihan siya doon sa salitang lalangin natin. Di ba? Sa Genesis, ayon dito sa kanya, sinabi ng Diyos. Kanino niya sinabi? Likhain natin. So, yung ba ay tumutukoy doon sa kanyang salita? Sa kanyang sariling sabihin na nating dila sa kanyang sariling salita. Hindi. Ang tao sa ating wangis. E di tuloy tayo sa pagbabasa ng Biblia kung sino yung sinabihan niya diyan sa salitang lalangin natin ang tao sa ating wangis. Pupunta tayo sa Genesis chapter 2. Ayan ang account kung sino yung sinabihan niya. Okay, ito ay nasa Genesis chapter 2 verse 4. This is the account of the heavens and the earth when they were created. When the Lord God made the earth and the heavens. Pansinin niyo, may ginamit na ditong God. Pero Lord siya, Lord God. Lord God. So, ngayon, tingnan natin kung sino yung Lord God na yon. Okay. Nang pasimula kasi, in Genesis chapter 1, God lang, di ba? God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Di ba? So, ngayon, chapter 2, verse 4, ito nang sinasabi niya, this is the account of the heavens and the earth
when they were created. Dahil sa Genesis 1:1, ang sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos biglang nabago sa chapter 2. Yan, balik tayo sa chapter 2 ng Genesis. Chapter 2, verse 4. Ito na yun sinabi. This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. Ngayon, ang tanong nito, sino itong Lord God na to? Dahil may binabanggit na God sa chapter 1, verse 1, di ba? Okay, we will go to the book of Hebrews, chapter 1, verse 10. Ito yung sinasabi, okay? So, para maliwanagan natin, sino itong sinasabihan ito? Ang sabi, He also says that He is the Father. In the beginning, ito na yung Genesis, ha? Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. Ayun. Hindi pala salita lang ng Diyos yun. May sinabihan pala itong Ama. Kaya tinatawag siyang salita ng Diyos sapagkat yung salita ng Diyos, siya ang tumatrabaho itong Lord na ito, this Lord. Sino ba itong Lord na ito? Okay, let's go to Hebrews chapter 1, verse 8. Sino ito? Tingnan natin. But about the Son, yun, He says, Your throne, O God, Diyos pala ito. Sinasabihin ng Diyos na Ama, yung kanyang anak, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Yan, itong anak, may kingdom ito eh. May kaharian siya. At yan ay kaharian din ng Ama. So, siyempre. Ngayon, ito namang anak, nang maglalang siya dito sa Genesis, hindi lang siya ang kasama ng Ama. Nandyan siya, pero hindi lang siya ang kasama. Mayroon kasama itong anak. Ito yon, nasa verse 9. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. So, may companions siya. Itong companions, di ba? Tandaan natin yan, ha? Yan ang companions siya. Ito yung companions niya. May companions siya. Sino yon? Ang sabi dito sa verse 13, ito yung companions niya sa verse 13. To which of the angels did God ever say, Sit at my right hand until I make your enemies a footstool to your feet? Ito mga angel na to, spirits din ito. Sabi dito, spirits, invisible din yan. Pero hindi sila Diyos. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Okay, so may kasama ang anak lagi. Yon. So, tingnan natin yan sa aklat naman ng Job. Balik tayo sa aklat ng Job. Kung sino yung mga kasama niya doon sa Genesis. Huwag nating sabihin na yun ang ama at anak lang. Hindi. At yung ikatlo daw na persona na hindi naman. Pinatunayan natin na yung tinutukoy ng Trinitarian na Spirit of God, yun ang mismo ang God. Okay, mababasa natin yan sa aklat ng Job. Okay? Na ito yung mga kasama niya sa Genesis. Kaya ang mabilis magawa. May transform itong earth na mayroon ng earth at magawa nila yung heavens. Yun yung let there be light. Okay, hindi sun yun ha. Hindi yun yung let there be light. Yung sinabi ng Ama, ng Espiritu ng Ama, let there be light na siyang Ama. Okay? Nang sabihin niya yon yung anak, okay, mga kasama, sinabi ng Ama na ipaliwanagin natin. Okay? Okay, so litong-lito ang marami ko ano yung let there be light. Akala nila let there be sun. Mali. Yun ang let there be light. Yun yung sa Hebrews 1 verse 10. Later on, I will explain to you with painstaking detail.
Okay? Dito tayo sa aklat ng Job. Job 38 in verse 4. Okay, let's read it. Where were you when I laid? So, when I laid, ibig sabihin si Lord Jesus Christ ito nagsasalita kay Job. Because in Hebrews chapter 1 verse 10, the Father said, "In the beginning, O Lord, you laid the foundations of the earth. When I laid the earth's foundation, tell me if you understand." Okay, so anong sabi niya sa verse 38, verse 5? Who mark off its dimensions. Surely you know, who stretched a measuring line across it. So, hindi lang sinalita ng Diyos. May sinabihan siya. Sinusukat niya nga oh. Yan. Sinusukat niya. Hindi lang yung sinalita tapos nagkaroon na ng universe, nagkaroon na ng sun, nagkaroon na ng lahat-lahat. Mali kayo. Mali. Hindi ganon. You laid the foundations of the earth. Gumagamit siya ng kamay niya. Okay? Kinakamay niya. Hindi sinalita lang. Okay? On what were its footings set, or who laid its cornerstone? Ang sabi niya dito, ito yung sa Genesis, ito yung mga kasama niya. While the morning stars sang together and all the angels shouted for joy. Yan, yun yung mga kasama niya, mga angels. Yun yung mga sinasabi natin, yung binasa natin doon sa Hebrews chapter 1 verse 9 na companions. Yun. Ito na yung companions. Doon sa companions niyang yung mga angels sa verse 14, above siya roon. Lord ang tawag sa kanya at God. At siya, ang mga anghel na yan, sumasamba mismo sa kanya. Ang sabi dito, superior yung anak doon sa mga angel na yun. So, he became as much superior to the angels. Ano yung much superiority ng anak? Lord God. Yan, Lord siya and God. Dahil wala daw sinabihan na yung mga angel, anak. For to which of the angels did God ever say, "You are my son. Today I have become your father. Again, I will be his father and he will be my son." Okay, ang sabi pa niya, ito mga angels na to, sumasamba sa kanya. And again, when God brings His firstborn into all the world, He says, let all God's angels worship Him. Bakit? Noon lang ba siya ay na magkatawang tao, sinasamba ng mga anghel? Hindi. Na magkatawang tao kasi, baka sabihin ng mga anghel, tao na yan, bakit pa natin sasambahin niya? Hindi, dapat pa rin sambahin niya dahil nagkatawang tao lang yan. Okay. So, yan, maliwanag na ang kasama ng Ama ay ang Panginoong Jesucristo at yung mga companions ni Lord Jesus Christ doon sa Genesis. Pero yung leader sa lahat ng iyon, sa mga anghel na iyon, ay yung Lord God. Yun ang Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. So, napakaliwanag niyan, di ba? Liwanag yan, mga minamahal nating mga taga-subaybay. Walang ikatlong persona. Misinterpretation yan ng mga preacher. Ito, pakinggan natin siya ulit. Yung us and ours, our, ito ay plural. So, paano? Tama, plural, pero hindi, walang sinasabing may ikatlong Diyos doon. Okay, tama yan. Dahil yung mag-ama, plural na yon. At yung mga kasama niya mga anghel. Doon sa chapter 2, may sinasabihan siya, naging gaya na natin ang tao. Yung natin na yon ay sinasabihan niya yung mga anghel. Naging gaya na natin ang tao, nakakaalam ng mabuti at masama. Okay? Yun yung host of heaven na sumusunod sa kanya. Okay? Tuloy natin ang kanyang sinasabi. Anong yung Diyos naging plural? So, dito pa lang ay pinapahayag na ng Diyos yung Trinity. Walang Trinity doon. Bagamat ang Amplified, may sinasabi rin doon na Father, Son, Holy Spirit. Basahin nga natin yung Amplified.
Wala yun doon sa concept. Wala yun doon sa talata. Yung John 8:16, talaga nandun yung salitang dalawa. Pero yung Genesis 1:26 ng Amplified, basahin muna natin, wala yun doon. Okay, tingnan nga natin yung Amplified. Wala yun doon sa talata. Nilagay lang ng Amplified yan. Pagkat nagsalin nga ay Trinitarian. Ayan ang sabi ng Amplified. God said, let us. Ayan, yung us niyan, ginawa niyang tatlo, Father, Son, and Holy Spirit. Make mankind in our own image, after our likeness, and let them have complete authority. Yon, Father, Son, Holy Spirit. Let us. Lalabas itong God said, yung us na yan, Father, Son, Holy Spirit. Hindi, Father and Son lang. Yan na nasa John 1:1. Father and Son. Ang tinutukoy niya, yung us na yan, yung sinabihan niya, yung Father and Son. Pagamat siyempre, nandun din yung mga anghel sa mga alalay ng anak yon. So, yung us na yon, hindi yung Father, Son, Holy Spirit. Father and Son, ayun sa John 1:1. Wala naman ikatlo dito sa John 1:1 eh. Diba? Okay, so wala yan doon. Pero yung John 8:16, talagang may salitang dalawa doon. Kaya yung amplification dito sa Genesis 1:26, mali ito. Mali yan. Wala yan eh. Yung us ba, hindi pa pwede sa dalawa lang yan? Kailangan ba tatlo yan? Misinterpretation niya na nagsalin yan. Wala naman doon sa talata. Ngayon, dahil pinaliwanag na natin na yung Espiritu ng Ama, yun ang Ama ayon sa Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa John, tama ang kanyang amplification. Wala siyang pagbabagong ginawa dito dahil talagang may concept doon sa kautusan. Diyan sa John 8:16 to 18. Dito sa 8:17. In your own law, it is written that the testimony, evidence of two persons is reliable. So may two talaga na binabanggit, di ba? So, but in Genesis, wala naman sinabi nung 3 ang binabanggit. Bakit ka maglalagay doon? It's because the translator believed that Genesis 1:1 to 3 is a Trinity. Yan, they are Trinitarian. That's why they need to translate that in the Trinity form. Yan ang pagkakamali ng mga religious preachers ngayon. Okay, tuloy natin ang sinasabi niya. Marami nagsasabi na yun daw ay mga anghel at hindi yung Diyos. Sinasabi ng mga ibang relihiyon. Mga anghel yung kausap dyan. Now, ang problema doon ay paano naging creator or manlilikha yung mga anghel? Yun, paano doon naging creator? Hindi natin sinasabi doon sa Job na manlilikha yung mga anghel kasama nga companions. Bilang companions ba, hindi ba nila tinutulungan ng Panginoon? Nang sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Yung Lord God ang lumalang. Yung Lord God. Siyempre, ang credit noon sa God the Father. Pag nilalang ng anak, ang Diyos pa rin ang mapapapurihan doon sapagkat ang Diyos ang author, siya ang promotor. Let us, siyang nag-utos. Kaya God created everything through Jesus Christ. Pero Diyos pa rin sapagkat siya ang nag-utos. Kasi kung hindi niya inutusan yung anak, hindi rin gagalaw yung mga anghel. Dahil sabi ng Ama, lalangin daw ang tao. So anong kailangan natin? Alam nyo na kung saan kukunin yung dust na yon. Siyempre, may makatulong siya. Yun yung mga anghel doon sa Book of Job. Dahil part ng Genesis din itong Job eh. Kasi sabi sa verse 4, 38 verse 4, where were you when I laid the earth's foundation? Kwininto dito ng Panginoong Sukristo kay Job ang pag-transform ng earth. Lahat ng mga living things, pati yung animals. At yan ang dahilan kung bakit na-transform, na naging habitable itong earth na ito sa lahat ng forms of life na nilalang ng Panginoong Sukristo sa pamamagitan ng kanyang hininga. So tuloy natin ang kanyang paliwanag. That's one. Pangalawa, tayong mga tao, hindi naman tayo nilikha ayon sa imahe ng mga anghel. Tama yun. Pero yung tao,
at mga anghel, kamukha rin tayo ng mga anghel. Hindi naman sila weird. Baka yung kerubin ang sinasabi mo na iba ang muka, yun yung singer ni Lord Jesus Christ. Sila yung nagsasabi araw at gabi, Lord, holy, holy, holy is the Lord our God. Sila yung kasama ng Panginoon, nagpuprotekta sa Panginoong Hesukristo. Yung mga anghel, kamukha ng tao yun. Kamukha ng tao yun. Ay, yung mga anghel, dating mga tao yun at na buhay na maguli. Sapagkat sabi ni Kristo, kayo magiging gaya ng anghel sa pagkabuhay na maguli. So, pagkabuhay na maguli, hindi na tayo mamamatay. So, para kayong mga anghel, gaya rin natin sila. Okay? So, hindi weird ang mga anghel. Okay? Hindi po. Dahil napakita ang mga anghel bilang tao, gaya ng tao, kaparehas natin. Nabuhay na maguli lang sila kaya hindi na sila namamatay, hindi na sila mag-aasawa. So, hindi pwedeng anghel yung natin at atin dito. Ang tinutukoy talaga nito ay yung Trinity, God the Father, Son, and Holy Spirit. Genesis chapter 3 verse 22, sinabi ng Panginoong Diyos, singular, isa lang yung Diyos, ang tao ay naging katulad natin. Let's go to the New Testament. Okay, New Testament. Sa New Testament, nung binautismohan si Jesucristo, siya ay Diyos, si Jesus Christ. Okay? Bumaba yung Espiritu ng Diyos na animoy kalapati. So, yun na yung Spirit of God. Tapos nagsalita ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, this is my Son in whom I am well pleased. So, doon makikita natin na merong Diyos Ama, Espiritu Santo, at ang Panginoong Jesucristo. Yan talaga ang typical interpretation dyan. Sa karaniwang tao yan. Kaya nagkaroon ng Matthew 28:19, yun yung Father, Son, Holy Spirit na baptism nila dahil ayaw ng Katoliko na ma-ignore yung ikatlong persona. So nilagay nila yung baptism sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na wala naman yan sa Book of Acts. Kaya yan ang reklamo ng mga Juanes. Lahat ng Book of Acts, wala doon Father, Son, Holy Spirit. So, at naglagay ng footnote ang mga Trinitarian na NIV translators, yung mga Trinitarian NIV translator dito sa 1 John 5:7. Nagpapatunay ito na yung Matthew 28:19 talagang wala sa original na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Wala yan sa Book of Mark, wala yan sa Book of Luke. Yung Matthew 28:19 na Father, Son, Holy Spirit. We believe in the Father and the Son. Pero wala yan binanggit doon sa mga talata. Sa mga katuwid, addition. Yan, nakalagay dito ng i-google nyo lang ng NIV preface. Basahin nyo yan kung anong historical background ng NIV, kung sinong mga tao ang bumuo ng NIV. Nakikita nyo yan sa preface. Mga more than 100 Bible scholars ang nagsabi na, ang sabi sa footnote na nilagay nila sa 1 John 5:7 na kaparehas ng Matthew 28:18. So ito lang yung sumusuporta doon sa Matthew 28:18 pero wala pala sa original. Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, in these three are one, and there are three that testify on earth. Wala namang three and nag-testify. Sabi ni Jesus Christ, ang Ama nagpatotoo sa akin. Diba doon sa John 8:16-18? Ang Ama ang nagpatotoo lang sa Kanya. Wala niya sinabing tatlo nagpatotoo. And not found in any Greek manuscript before the 14th century. Yon. Dito nadaya si brother sa interpretation itong Matthew 3:16. Oo, Matthew 3:16-17. Yan ang typical na understanding ng mga religious leader. At yan din ang sinasabi ng aking former church. God, pareha sila eh. Ang God daw, Father, Son, Holy Spirit. Dinagdagan nila yung 1 Corinthians 8:6 ng Holy Spirit, the Spirit of Truth, who guides, teaches, and reminds believers into all the truth. So, yan ang Pentecostal Missionary Church of Christ, Port Watts, belief. Hindi ko kayo inaatake. Pinapakita ko lang
na itong aral na ito, hindi lang kayo ang may dala niyan. Huwag kayong mag-aangkin na tunay na iglesia sapagkat itong aral na ito, aral din ito ng lahat ng Protestants. Lahat ng mga third watch ninyo kung tawaging third watch. Diba? Huwag kayong mag-aangkin sapagkat you just borrowed or adopted their teaching. Okay? So, tuloy tayo dito sa ating kaibigan ito na sa sinasabi niya kung ano ang kanyang tinuturo. Okay? Tuloy natin. Tungkol dito sa Matthew 3:16 to 17. So, merong isang Diyos na may tatlong persona. Makikita nyo yan sa mga usual na sinasabi ng mga New Testament writers. Or for example, si Jesus Christ in Matthew 28:18 to 20. Sabi niya, dito na yan. Dito na kinuha. Sa 28:18 pa lang, makikita na natin na naibigay na kay Jesus Christ yung lahat ng authority. Bakit gagamit siya ng tatlo? Yung ama na nga nagbigay sa kanya, gagamit pa siya ng tatlo. Yan. 28:18 pa rin ang Matthew, itong Matthew 28:18 na to. Ayan, yun yung nakikita nyo, 28:18. Ni Jesus Christ doon, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan, wala yan sa Book of Acts. Kaya walang nagsagawa niyan sapagkat yang idinagdag yan. Pwede bang dagdagan ng Biblia? Maliwanag sa Revelation chapter 22. Diba? O yan. Babasahin natin yung talata. Verse 18, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. O, pwedeng dagdagan. Pwede rin bawasan sa verse 19. So, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi salita ito ng Diyos, hindi kayang dagdagan o bawasan. Sino nagsabi niyan? Papel yan, ink. Pwede mong baguhin yan. Dami kong sinulat dito. Ayan, dagdag yung mga sulat na yan. Pero hindi naman, hindi yan bersikulo. Pero pwedeng nailagay ko sa Bible yan, no? Oh, tapos sabihin, imposible yan. It was inspired by God. No. Sinabi na mismo ng Diyos eh. Sinabi na mismo ng Bible. Hindi mo papaniniwalaan. Di ba? That is ridiculous. Okay? Laging tatlo. Lagi daw tatlo. So, sa New Testament, makikita niyo yan. 1 Corinthians 12:4-6, Ephesians 4:4-6, 2 Corinthians 13:14, 1 Peter 1. Walang tatlo doon sa mga binasa niya. Jude 20:21. Basahin nga natin kung talagang tatlo yun. Sa Jude 20:21, tingnan nga natin. Pinagpapalagay nila na yung espiritu na yon, hindi yun ang ama. Yun na nga ang ama eh. Sapagkat sabi ni Kristo, bakit hindi mo paniwalaan, brother, na sabi niya, God the Father is Spirit. Wala naman siya tumutukoy na yung ikatlo lang ang espiritu. Diba? Wala namang sinabi si Kristo yan na ang ikatlong persona siyang espiritu, ang ama hindi. Wala namang sinabi si Kristo yan. Maliwanag, sabi niya, God the Father is Spirit. We must worship Him in the Spirit. 20:20-21 ng Revelation. Holy Spirit. But dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yun yung Spirit of God the Father. Yun ang nasa Ephesians chapter 4. Nababasahin natin. Sapagkat ginamit niya ang Ephesians chapter 4. Kung talaga bang sino yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Ang binanggit niya lang ay chapter 4 verse 4. There's one body and one spirit. Yung one spirit na yon, yung isa sila sa espiritu. Hindi yan yung one spirit bukod. Yung ama ay espiritu rin. Paano sabi? Yung anak ay espiritu rin yun. Kaya nga nagkatawang tao yun eh. Pag sinabi mong one spirit, ay napakaraming espiritu sa Hebreo chapter 1 verse 14. 13 to 14, mga anghel, espiritu rin. Kung bakit mo sinabing one lang? Just as there is also one hope, o yung bang one hope na yon ay, ano yan? Pag-asa, pwede mo bang sabihin yan, bilangin mo yan? Napakaraming hope, maraming believer yan. Ibig sabihin, yung pag-asa ng bawat believer, isa lang.
na si Kristo darating. Si Kristo ang ating pag-asa. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. So ano yung sinasabi ni Apostol Pablo ditong Spirit? Yung Spirit of God, yun yung Holy Spirit of God. Yan, sa Ephesians 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God. Yun. Yan ang sinasabi ng Biblia. Spirit of God. Hindi lang Holy Spirit. Holy Spirit of God. Bakit ang tanong niya, bakit hindi ito translate dito? Tingnan nyo ang King James para maging kakaiba yung Espiritu. Hindi niya translate yan, Holy Ghost of God. Hindi niya translate yan, Holy Ghost of God. Si King James kasi ay Katoliko ito. At siyempre, ang Catholic ay Roman Catholic ay Trinitarian. Kailangang ibahin nila yung Espiritu. Di ba? Ibahin nila yung Espiritu para maging tunog ikatlong persona. Okay, tuloy tayo sa sinasabi niya. Kapag pinapatukuyan nila ang Espiritu, sasabihin nila Espiritu. Pag patungkol yan kay Jesus, sasabihin nila Panginoon. Pag patungkol yan sa Diyos, Ama, sasabihin nila Diyos. So parang ganito. May iba't iba tayong kaloob, ngunit isa lang ang Espiritu ang pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit isa lang ang Diyos na nagbigay sa atin ng kakayahang gumawa ng mga ito. So kung mapapansin nyo, meron Espiritu, merong Panginoon, patungkol yan sa Jesus Christ, at yung Diyos patungkol sa Diyos Ama. So laging tatlo. So Ayan, sabi niya lagi daw tatlo. Walang ganon. Iisa lang ang Espiritong pinagmulan nito. Sino yung Espiritong pinagmulan na yon? Sabi ni Apostol Pablo, Holy Spirit of God. Hindi siya gumamit ng Ephesians 4:30. Nag-concentrate lang siya dyan sa chapter 4 hanggang 5. Parang lumalabas. Ang mga translator kasi, para maging tatlo, siyempre iibahin niya yung Espiritu. May iba't ibang tayong kaloob, ngunit isang Espiritu ng Diyos ang pinagmulan nito. Holy Spirit of God dapat yan. Dahil yun ang nasa 4:30. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalay yan. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lang ang Panginoon. Sino yung isa lang ang Panginoon? Yun yung Panginoong Hesukristo. Isa lang talagang Panginoong Hesukristo. Ngayon, pag sinabi mong iisang Panginoon, pwede mong gamitin dyan yung Ama at Anak. Dahil sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. So, iisang Panginoong tinutukoy dyan, yun yung Ama at Anak sa Matthew 22:44. Iba't ibang paggawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos. Yun yung iisang ang Diyos na Ama. 1 Corinthians 8:6, gagamit tayo ng talata dyan. So, napakaraming pagkakamali sapagkat hindi sila nagsasalita sa kabuuan ng Biblia. Pinag-iwahiwalay nila ang Biblia. Pinag-aaway-away yung mga talata. Ang ginagawa natin ay pinag-iisa natin yung mga talata para hindi tayo mailigaw at hindi tayo masasabing pinag-aaway-away yung talata. So, yan mga minamahal. So, God bless sa inyong pagsubaybay at nawa nakuha ninyo. Patuloy tayong mag-aaral dito at siyempre, patuloy pa nating bubutil-butilin kung ano mga sinasabi ng mga preachers sa ngayon. Sapagkat ito, natutunan niya yan doon sa nagturo sa kanya. So, wala tayong magagawa dahil may narinig siyang mga preacher na doon galing yon. Not necessarily, kumbaga, ang narinig niya yung timplado na pagkain, tinimpla na pagkain. Inihain na lang sa kanya yon. May dagdag silang konti pero iyang turo niyang yan, matagal na yung tinuturo ng mga Trinitarian. Pero may mga talata na nagpapatunay na ang Espiritu ng Diyos na Ama ay yun ang sinasabi ni Kristo na tumatahan sa Kanya. So God bless sa inyong pagsubaybay mga kaibigan namin sa Panginoon. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.